monitoring natin sa regions 1, 2, and 3. Nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no, papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Ilang lugar sa extreme northern Luzon nagsagawa na ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Krising. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. Sapat na paghahanda ng mga pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Krising, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat po yan pwedeng buksan pagka nasa impeachment trial na po. Statement of asset, liabilities, and net worth at bank records ni Vice President Sara Duterte maaaring hilingin sa impeachment trial ayon sa isang kongresista. Tatlong nominee ng Tingog Party List nagbitiw. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Patuloy na nararanasan ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Krising. Partikular na binabantayan na yung Regions 1 to 3 o Extreme Northern Luzon. Nagsagawa na ng preemptive evacuation doon bilang bahagi ng pag-iingat mula sa NDRRMC. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, meron bang bilang ang NDRRMC kung ilan na ang nailikas? Magandang hapon sa inyo, John June. Sa tala na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa 700 na mga individual yung nailikas na dahil nga dito sa combined effect ng habagat at bagyong Krising. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa mga residenteng nakatira sa labas ng forecast track ng bagyong Krising na huwag magpapakampante dahil sa lawak ng posibleng hazard na dala nito. Bilang paghahanda, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang OCD sa ilang rehiyon sa bansa na posibleng lubhang maapektuhan ng bagyo. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay nagkaroon na sila ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Ito ay para matukoy ang mga lugar na maaapektuhan at kung ano ang pangangailangan ng maaapektuhang residente. Dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no, papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Nauna na rin aniyang inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog o lugar na madaling bahain. Dun sa scenario building, ito pong mga kababayan natin who might be affected kung sakali nga po na may umapaw na rivers, hindi lang dito sa Cagayan, no, and in other areas also. So ito po yung mga kumbaga paunang inabisuhan na mag-preemptive evacuation. Kahapon itinaas na sa red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga response capacities, lahat ng ating mga response personnel at saka yung mga preposition po na food and non-food items, nakahanda po itong ma-deploy. Patuloy ring nagbabantay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Regional DRRM sa Northern Luzon. Ngunit binigyang diin ni Castillo na hindi dapat magpakampante ang mga naninirahan sa ibang bahagi ng bansa
dahil sa lawak ng posibleng hazard na dala ng sama ng panahon. Aniya buong Pilipinas ang minomonitor nila dahil ramdam hanggang sa Mindanao ang mga pag-ulang dulot ng bagyo na nagpapalakas sa hanging habagat na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Tiniyak naman ng Malacanang na nakabantay ang Pangulo. Katunayan ay ipinaghahanda na nito ang lahat ng kinakailangan sa ganitong sitwasyon na may sama ng panahon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. na magtayo ng maraming disaster response centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayang maapektuhan ng sama ng panahon. June sa paunang tala ng NDRRMC, aabot na sa 24,000 individuals o katumbas ng higit sa 7,500 families yung naitala nilang affected nga nitong habagat at bagyong Krising. Ang mga bilang na ito ay mula sa Region 6, 7 at 12. At ayon kay OCD spokesperson Castillo na yung bilang na ito ay maaari pang madagdagan sa mga susunod na araw. Ngunit tiniyak niya na sa gawa ng mga regional and local DRRM with national response clusters para matiyak nga yung paghahanda na tugunan yung mga maapektuhang mga lugar, particular na doon sa extreme northern Luzon. Ayan muna ang update mula dito sa NDRRMC. Balik sa inyo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Mas maraming family food packs na ang kayang iproseso ng Department of Social Welfare and Development araw-araw dahil fully automated na ang repacking system. Mapapabilis na ang relief operations. Samantala, binisita naman at ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang produksyon ng repacking sa National Resource Operations Center ng DSWD. Ito ang balita ni Mia Alonso, live. Mia, ano ang tinalakay sa naging pagbisita ni Pangulong Marcos sa Operation Center sa DSWD? Magandang hapon, June. Sa isinagawa ng pagbisita at pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Resource Operation Center ng DSWD, binigyang diin ito na handa ang pamahalaan sa relief operation sa bagyong Krising. Bunsod ng paghahanda ng bansa dahil sa posibleng maging epekto pa ng bagyong Krising, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang repacking ng mga family food packs sa National Resource Operations Center ng DSWD sa Pasay City kaninang umaga. Ininspeksyon ng Pangulo ang mekanismong sistema ng repacking dahil fully automated na ang sistema nito na mas magpapabilis sa produksyon at replenishment ng relief operation. Maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees para sa mga naging biktima. Ngayon ay tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa Krising. Mukha namang ready na tayo. Lahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon. Isa rin sa sinubukan ng Pangulo kasama si Department of Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang Family Water Filtration Kit kung saan ang tubig na mula sa ulan na nilagay sa timba na may filtration ay sinasala upang maging malinis na tubig na pwedeng inumin. Upang matiyak na ligtas, tinikman mismo ni PBBM ang tubig mula rito. Balde na mayroong filter na kahit anong klaseng tubig, huwag lang malat. Pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang din sa filter na yon. Sa pinakahuling datos ng DSWD, tinatayang nasa higit 3 milyong family food packs ang nakaantabay sa iba't ibang mga warehouse ng pamahalaan sa buong bansa. Dahil automated na ang sistema, tuloy-tuloy din nila ang magiging replenishment nito. Ayon pa sa ahensya, mula sa dating 20,000 na kahon ng family food packs, kaya na ngayon na makapag-produce ng mahigit 50,000 na kahon sa tulong ng mechanized packing system ng National Resource Operations Center at Visayas Disaster Resource Center. Kaya naka-ready naman tayo sa
kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, nakaredy naman tayo. At ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede natin ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang nangyari. Sa kasalukuyan, batay naman sa Facebook post ng DSWD, tuloy-tuloy na ang prepositioning ng mga family food packs sa iba't ibang rehiyon. Sa Kabugao, Apayao, 1,200 na kahon na ng family food packs ang nakapreposition. Tuloy-tuloy din ang relief operation sa San Dionisio, Iloilo, Hinobaan, Cabancalan City sa Negros Occidental at Kulasi, Antique, maging sa isla ng Panay. June, sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana wag na nga lumakas itong bagyo, pero sakali man ang mangyari ay tiniyak nito na handa naman ang pamahalaan, gayon din yung mga nakaprocure na mga family food packs na ipamamahagi sa mga mangangailangan. Patuloy din naman yung paalala ng DSWD ng ahensya na tumutok ang publiko sa mga abiso para sa mga ligtas na lugar na maaaring puntahan sakaling kailanganin na lumigas. At yan muna ang update mula dito sa DSWD Command Center. Balik sa iyo, Ju. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakahanda na ang mga family food packs na ipamamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan para sa mga pamilyang nasa evacuation center dahil sa mga pagbaha. Sa ngayon ay wala pang naiulat na nawawala sa kasagsagan ng mga pagbaha. Ito ang balita ni Andy Pagayona live. Andy, hindi pa rin ba humuhupa ang baha dyan sa Palawan? At kumusta ang mga pamilyang inilikas? Monica, sa ngayon ay may mga ilang kabahayan pa rin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang munisipyo ng lalawigan na patuloy pa rin lubog sa baha. At yung mga kababayan natin dito sa Palawan ay nananatili pa rin sila sa mga evacuation center. Kanina nga nagkaroon na ng emergency meeting ang provincial government upang agad maipadala ang mga kinakailangang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa ngayon kasi umabot na sa 78 pamilya ang apektado ng mga pagbaha mula sa mga bayan ng Rojas at San Vicente, Palawan. Sa Puerto Princesa naman ay umabot na sa mahigit 100 pamilya ang mga nasa evacuation center. Naghahanda ang pamahalang panlalawigan na mahigit 2,996 na mga family food packs at preposition goods para sa mga bayan ng Cuyo, Cagayancillo, Balabac at Magsaysay. Mayroon ding ipinamahagi na 1,600 na non-foods item na pangangasiwaan ito ng Provincial Social Welfare and Development Office. Samantala sa lungsod ng Puerto Princesa ay nakahanda na rin ang mga pagkain na ipamamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation center. Monica, kanina ay nag-ikot din ang grupo ng members sa Church of God International at namahagi ng mga food packs para doon sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha dito sa lalawigan ng Palawan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Kanselado na mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Bohol dahil sa Tropical Depression Krising. Sa advisory ng Coast Guard Station Western Bohol, bawal na muna pumalaot ang mga sea vessels na may sukat na 35 gross tonnage pababa. Sinuspindi na rin ng provincial government ng Bohol ang outdoor activities bilang bahagi sana ng Sandugo 2025 Center for Culture and Arts Development na ipinagdiriwang ngayong buwan sa probinsya. Ito ang balita ni Kier Saiman live. Kier, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Bohol? Maulan pa rin ba? Yes, Monica. As of today nga, Monica, ay tumila na nga ang ulan dito sa probinsya ng Bohol. Specific, Monica, dito sa bayan ng Talibon. Pero ayon nga sa pag-asa, Monica, ay aasahan pa rin natin ngayong araw ang mga mahina at malakas na ulan dito na mararanasan sa probinsya ng Bohol. At Monica, naglabas nga ng advisory ang Coast Guard Station Western Bohol ngayong araw, July 18, kung saan kinakansela ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat
na may sukat 35 gross tonnage pababa dulot ng Tropical Depression Krising. Ito ay bilang security and safety measures na nagnais maglayag sa gitna ng sama ng panahon sa malalaking alon na maaaring masalunga sa gitna ng dagat. May ilang bangka din kasi na pang-island hopping ang napaulat na nasira dahil sa malalakas na alon. Gayunman, wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Bukod sa pagkakansila ng biyahe, kansilado rin lahat ng level ng klase sa private at public school sa Tagbilaran City, maging ang ibang munisipyo dito sa probinsya. Ang outdoor sandugo sa Bohol na activities din ay naka-schedule ngayong araw ay kansilado na rin. Monica? Maraming salamat, Kier Sayman. Nasa 7 barangay sa Sultan Kudarat ngayon ang apektado ng Bagyong Krising at Habagat. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagbaha sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, kumusta ang lagay na panahon dyan sa Mindanao? Maulan pa rin ba? Yes, Monica, maayong gabi dito sa Uzami City, Misamis Occidental, Monica. Bandang 2:00 ng hapon kanina nakaranas ng katamtamang lakas ng pag-ulan. Pero hindi nagtagal, tumigil na rin ang pag-ulan dito sa lugar. Gayunman, Monica, wala ring tayong nakuhang impormasyon hinggil sa mga reported incidents katulad ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Pero dito sa dako ng Sultan Kudarat, nasa 7 barangays ngayon ang apektado ng Bagyong Krising at Habagat. Karamihan sa kanila, Monica, ay nakaranas ng pagbaha sa kanilang lugar. Sa datos na inilabas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 12, kabilang ang bayan ng Alibak sa pinakaapektado ng sama ng panahon dulot ng Habagat at Bagyong Krising, kung saan 7 barangay ang nakaranas ng tubig baha. Kabilang na dyan ang Barangay Nuling, Burawan 1, Buraro 2, Pansud, Barangay Tran, Kalamongog, Dato, Karun. Sa tala ng RDRRMC, higit 1,000 individual ang apektado ng baha mula pa lamang sa 3 barangay. Pahirapan pa kasi ang pagpapasa ng report mula sa 4 pang barangay dahil sa kawalan ng data signal at internet connection sa lugar. Sa Zamboanga City naman, may ilang stall sa boulevard ang sinira dahil sa sama ng panahon. Sa video na ibinahagi ni Hello Philippines, makikita na matataas na alon ang sumasalpok sa seawall ng lungsod. Isang barko na rin ang pinadpad ng hangin. Samantala, nagsagawa na ng monitoring ang MDRRMO staff sa kalagayan ng northern at southern part ng bayan ng Datu Udin, Sinsuat upang malaman naman ang epekto ng pag-ulan dulot ng Bagyong Krising. Kabilang sila sa mga naapektuhan ng Bagyong Krising at Habagat na nagpabaha sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy nga din, Monica, ang pagmomonitor natin dito naman sa bahagi ng Cotabato dahil isa rin ito sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha at marami rin sa mga kababayan natin ang naging apektado. Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Osamis City, Misamis Occidental. Nasa full alert status na ang Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force para sa inaasahang epekto ng Bagyong Krising sa Northern Luzon. Sa Baguio City, nagsagawa ng inspeksyon at paghahanda ang kanilang disaster response team. Samantala, sa patuloy na banta ng Bagyong Krising sa hilagang bahagi ng Luzon, nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera upang matiyak ang agarang tulong sa mga maaapektuhang komunidad. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta dyan sa Cordillera Administrative Region?
nakapagsagawa na ba ng preemptive evacuation sa mga LGUs at meron na bang mga nakahandang evacuation centers? Yes, Monica, magandang hapon. Patuloy pa nga ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente na malapit sa flood-prone areas, maging sa mga malapit sa low-lying areas at landslide-prone areas na sila'y lumikas na habang hindi pa malakas ang epekto nitong bagyong Krising. Tiniyak ng Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force na handang-handa sila sa pagtugon sa anumang epekto ng bagyong Krising. Kabilang sa kanilang pagkahanda ang mahigpit na inspeksyon sa humanitarian assistance and disaster response o HADR equipment ng grupo. Layunin ng hakbang na ito na matiyak na lahat ng kagamitan at tauhan ay nasa kondisyon para agad tumugon sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Ang TOG-1 ay palaging nakaantabay sa anumang utos para sa search, rescue at relief operations. Gayon din sa posibleng signal o direktibang ilalabas ng LGU o Regional Disaster Councils. Ayon sa pamunuan ng Philippine Air Force Tactical Operations Group 1, sa gitna ng banta ng bagyo, isang mensahe ang malinaw mula sa Philippine Air Force, handa silang tumugon at maglingkod sa bayan sa oras ng pangangailangan. So wala po tayong saradong daan po sa kasalukuyan. Ngunit siyempre, kasama pa rin sa mga paalala natin sa general public, sa ating mga biyahero, mga motorista, na in times of inclement weather, iwasan na po natin yung pagbiyahe. Lalo kung hindi naman po importante yung mga lakad po natin. Ang payo lang po natin sa mga kababayan po natin is simulan na po natin yung pag-iimbak ng mga pagkain dahil baka later on sarado yung mga daan po natin para hindi na po tayo labas na labas. Samantala, naka-full alert na ang DSWD Field Office Cordillera habang patuloy ang monitoring sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa Disaster Response and Management Group o DRMG upang tiyaking may pararating agad ang tulong sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon, meron tayong sapat na na supplies ng food at non-food items. Pero sabi nga ni RD Mogul kanina, yung ating chairperson ng RDRRMC, meron po silang coordination with our DSWD Central Office at meron po tayong available na 50,000 food and non-food items. Ayon sa datos, may kabuang 52,254 family food packs at 21,222 non-food items ang nakahanda na at naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kasama sa mga ito ang hygiene kits, family kits, sleeping kits, kitchen kits at ang mga malong na layuning tugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Sarap ng banta ng masamang panahon, nanawagan ang DSWD sa publiko na makiisa at makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para sa mas mabilis at maayos na pagresponde sa gitna ng sakuna. Monica, dito nga sa Baguio City ay nakakaranas tayo ngayon ng mga malakas na pag-ulan at na may kasamang hangin. Kaya naman pinapaalala din sa ating mga motorista na umaakyat dito sa Baguio na dobling ingat. Samantala, bukas naman ang Quezon Road pero sa mga light vehicle lang ang paalala o abiso ng Department of Public Works and Highways Cordillera na dumaan na lamang sa ibang rota para sa kanilang kaligtasan dito sa may Marcos Highway o dito sa Nagilian Road. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Campo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, umabot na sa 63 ang nasawi at halos 300 ang nasugatan sa loob lamang ng 24 na oras na walang tigil na pagulan sa Punjab province sa Pakistan. Ayon sa National Disaster Management Authority, karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa pagguho ng mga gusali at ang iba ay nalunod o nakuryente. Idineklara ang public holiday sa Rawalpindi
para manatili sa bahay ang mga residente at inilikas ang mga nakatira malapit sa umapaw na ilog. Nagbabala rin ang mga otoridad ng mas matinding pag-ulan at pagbaha sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang rescue operations sa mga apektadong lugar. Inanunsyo ng gobyerno ng United Kingdom ang plano nitong ibaba sa 16 years old ang minimum voting age sa lahat ng halalan bilang bahagi ng malawakang reforma sa sistema ng eleksyon. Ayon kay Prime Minister Keir Starmer, karapat-dapat nang bumoto ang mga 16 at 17 anyos dahil sila'y nagbabayad na ng buwis at nagtatrabaho. Sa kasalukuyan, pinapayagan na silang bumoto sa lokal na halalan sa Scotland at Wales, ngunit hindi pa sa national elections ng UK. Target ng hakbang na pataasin ang voter turnout matapos maitala ang pinakamababang boto noong 2024 mula pa noong 2001. Mayroong chronic venous insufficiency si US President Donald Trump, isang kondisyon na normal sa mga taong nasa edad 70 at pataas. Normal naman ang iba pang lab test na isinagawa sa Pangulo ayon sa kanyang physician. Ito ang balita ni Klein Sinka. The President underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Inihayag ng White House na nagpatingin sa kanyang physician si US President Donald Trump dahil sa napapansin nitong mild swelling sa kanyang paa. Ayon kay Captain Sean Barbella, ang White House physician, ang chronic venous insufficiency ay isang kondisyon kung saan ang valves sa loob ng partikular na vein sa katawan ng tao ay hindi gumagana ng tama at nagdudulot sa dugo na maipon. Mayroong mahigit 150,000 na tao na nadadiagnose nito kada taon, partikular sa mga may edad 70 pataas. Dagdag pa ng White House, hindi dapat mabahala ang publiko dahil normal ang resulta ng iba pang sinasagawang test para sa Pangulo ng Amerika. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers. All results were within normal limits. Giit pa ng press secretary, ang bruise o pasa na nakita kamakailan sa likuran ng kamay ni Trump ay dahil sa madalas na pakikipagkamay nito sa mga tao at paggamit ito ng gamot na aspirin. Ayon sa mga medical doctors, hindi life-threatening ang kalagayan ng Pangulo at ilan sa posibleng dahilan nito ay edad, obesity at inactivity. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inundina ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang banta ni US President Trump na papatawan nito ng 50% na taripa ang lahat ng mga produktong galing sa Brazil simula August 1. Para kay da Silva, ito ay pambablackmail sa soberanya ng bansa at sinabing hindi katanggap-tanggap dahil ilang beses silang nakipagnegosasyon sa Trump administration hinggil dito. Hindi aniya papayag ang Brazilian government na diktahan sila ng sinumang dayuhan. Patuloy na pinalalakas ng Brazil ang ugnayan nito sa iba pang trading partner at tiniyak na gagamitin ang lahat na legal na paraan para protektahan ang kanilang ekonomiya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nakatakdang umalis sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Estados Unidos upang makipagpulong kay United States President Donald Trump. Ayon sa Malacanang, hindi makakasama si First Lady Liza Marcos sa official visit ni PBBM sa US dahil may iba itong opisyal na lakad sa Middle East. Ito ang balita ni Nel Maribohok. During the visit,
The two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense, and security matters of common interest. As you are all aware, the President's official visit also aims to address the U.S. tariff proposed to be levied on Philippine exports. Kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangang pang-ekonomiya at defense at security. Ito ang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States President Donald Trump sa kanilang pagpupulong sa July 22. Sa pagkikita ng dalawang world leaders, inaasahan naman na hindi maiiwasang matalakay ang issue sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, si Pangulong Marcos ang kauna-unahang leader ng ASEAN na inimbitahan ni President Trump na bumisita sa Washington, D.C. Sinabi ni DFA Office of American Affairs Assistant Secretary Raquel Solano, pagkakataon rin ito upang mapag-usapan ng dalawang leader ang ipinataw na reciprocal tariff ng US sa Pilipinas na 20%. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. Bukod sa bilateral meeting, makikipagpulong rin ng Pangulo sa ilang negosyante sa US. We are interested, of course, in getting these potential investors to invest here in the country. Ang official visit na ito ng Pangulo ay magaganap mula July 20 hanggang 22. Samantala, hindi makakasama sa biyahe ng Pangulo si First Lady Lisa Marcos. Paliwanag ng Malacanang, mayroon namang working visit ang First Lady sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia mula pa noong July 17 hanggang 20. Dito bibisitahin niya ang OFW at OWA Serbisyo Caravan, one-stop shop ng gobyerno ng Pilipinas, at pupuntahan rin ni FL Marcos ang shelter ng mga distressed Filipino. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabulaanan ng Malacanang ang aligasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na diversionary tactic lamang ang banta ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ay upang ilihis lamang umano ang atensyon ng publiko sa isyong kinasasangkutan ni First Lady Liza Marcos. Ayon sa Malacanang, matagal nang lumalabas ang mga impormasyon ukol sa umano'y posibleng paglalabas ng arrest warrant. Giit pa ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sumagot lamang sila sa issue ng umano'y police report na galing sa Estados Unidos. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niya, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers. Matapos pansamantalang suspindihin kaninang umaga ang search and retrieval operation sa Taal Lake dahil sa sama ng panahon, itinuloy na ng Philippine Coast Guard ngayong hapon ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV. Mula sa Laurel, Batangas, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, meron bang magandang resulta ang operasyon ngayong araw? Magandang gabi, June. Bandang alas 6 ngayon ng gabi ay nakabalik na itong bangka na gamit ng Philippine Coast Guard na nanggaling doon sa searching area. At ayon nga sa PCG ay wala silang nakita ngayong araw. Bandang alas 2 ng hapon kanina nang itinuloy ng PCG ang pagpunta sa lokasyon kung saan hinahanap ang mga nawawalang sabongero. Sa ginawang search and retrieval operation, tanging remote-operated vehicle lang ang gagamitin sa pagsisid. Pero may mga naka-standby pa rin na mga technical diver na sisisid sakaling may makita ang ROV na kahina-hinalang bagay sa ilalim ng lawa. Kaninang umaga ay hindi muna pinayagan ng PCG na magsagawa ng operasyon dahil na rin sa nararanasang sama ng panahon.
Kapag maulan kasi nagiging malabo ang tubig sa ilalim dahil na rin sa nabubulabog ang mga burak sa lake bed. Sa kasalukuyan, mayroon ng 7 sako na hinihinalang may laman na buto ng tao ang na-recover ng PCG matapos ang isinagawang operasyon kahapon. Kasunod ito ng isinasagawang paglipat ng lokasyon ng PCG sa bahagi ng Taal Lake. Samantala, sinabi naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na ligtas pa rin na magsagawa ng paghahanap ang PCG sa kabila ng naranasang phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal kahapon. Sa ilalim ng Alert Level 1 ng Taal Volcano, ang Taal Volcano Island lamang ang delikadong puntahan. June, kanina mula nung mag-resume itong operasyon ay nakanakang pag-ambon lang yung naranasan, kaya pinayagan na rin na magsagawa nga ng pagbalik doon sa searching area ito nga mga tauhan ng PCG. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Nasa 30 individual ang tinitingnan ngayon ng Department of Justice o DOJ na posibleng nasa likod ng kaso ng nawawalang sabongero. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, patuloy silang nangangalap ng ebidensya hinggil dito. We were talking about some other people who may be involved. We'll see. Marami na. How many, sir? Maybe more than 30. Kanina dumating sa DOJ si alias Totoy at nakipagpulong sa mga opisyal ng kagawaran. Ayon kay Secretary Remulla, nag-usap lang sila hinggil sa update ng kaso. Wala pa naman anya itong isinumiting affidavit sa DOJ. Nagbitiw sa pwesto ang 3 nominees ng Tingog Party List, partikular ang number 3 hanggang 5. Kaugnay nito, umangat sa ranking ang asawa ni House Speaker Martin Romualdez bilang pangatlong nominee. Ito ang balita ni Dante Amento. Meron kasing nagkaroon ng conflict of interest na therefore contrary sa kanilang constitution and bylaws. Maglalabas ng isang bagong Certificate of Proclamation ang Commission on Elections o COMELEC para sa isang nominee ng Tingog Party List na si Yeda Marie Romualdez, asawa ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, bunsod ito ng pagbibitiw ng 3 nominee ng partido na number 3, 4 at 5 sa iba't ibang kadahilanan. Dahil dito, aangat ang pang-anim na si Yeda Marie Romualdez at siya na ang number 3 nominee. At dahil nakakuha ng 3 seats ang Tingog Party List sa House of Representatives, uupo muling kongresista ang asawa ni Speaker Romualdez. Ang pang-anim ay si Congresswoman Yeda Romualdez. So siya po yung pang-anim na sinertify ng komisyon na siyang uupo kapalit ng number 3 na nominee ng naturang party list. Kaugnay nito, inaasahan na magkakasamang uupo sa darating na 20th Congress ang House Speaker, ang asawa nito at anak na si Andrew Julian Romualdez na number 1 nominee rin ng Tingog Party List. Paliwanag ni Garcia, batay sa COMELEC rules, kung may nabakanting pwesto sa isang party list, aangat lang ang mga nasa ibabang nominees. Sinasabi nila dahil sa nawala si 3, 4 and 5, marapat lang sana si number 6 ang makaupo. 10 nominees ang ipinasumite ng COMELEC sa lahat ng tumakbong party list noong nakaraang halalan. Ang tanong ngayon, maaari ba itong matawag na political dynasty? Sabi ng konstitusyon, bawal ang political dynasty pero kailangan ng isang batas na magpapatupad nito. Sa ngayon, wala pang naipasang batas upang ipagbawal ang political dynasty at wala ring partikular na definisyon ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinontra ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng isang retiradong general na umano'y ginagamit lamang ang Pilipinas sa gitna ng tensyon ng mga bansa sa West Philippine Sea. Nilinaw ng AFP na hindi ito tumatayong tagapagsalita ng Estados Unidos at hindi kailanman magpapagamit sa sinumang dayuhang kapangyarihan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. On being turned into another Ukraine, these statements are defeatist and alarmist. They send a wrong message,
especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces who served under these retired senior officers. Hindi nagustuhan ng sandataang lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng isang retiradong opisyal na umano'y tila kumakampi sa naratibo ng China at binabaliktad ang paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, hindi papayag ang Armed Forces of the Philippines na gawing pawn o tau-tauhan ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng US at China. Let this be very clear first and foremost. We are a sovereign state. We have our national interests. All the actions of the armed forces are in furtherance of this national interest. We will not fight for the interest of another country, nor will we be dictated by them. Standing up for our rights does not mean being subservient to the interest of another country. Aniya ang panalo ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA noong 2016 ay higit sa isang papel dahil nakabatay ito sa International Court. Iginiit ng AFP na ang kampanya para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi pagsunod sa interes ng iba, kundi para sa kinabukasan ng mga Pilipino. We won on paper. The 2016 Arbitral Tribunal ruling is more than just a paper victory. We stood up to the Chinese Communist Party. We stood firm for international law, for freedom of navigation, for our sovereignty and sovereign rights. We stood firm for the future of this country and the future generation of Filipinos. Misleading aniya ang pahayag ng general na ginagamit lamang umano ang Pilipinas bilang launching pad para sa mga missile ng ibang bansa at maaaring matulad pa tayo sa Ukraine. Your armed forces has every desire to ensure the integrity of the national territory. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. It is a misleading statement to say that we are being turned into another Ukraine. We are not preparing the armed forces for offense. We are preparing the armed forces to defend what is legally and rightfully the Filipinos. Inaasahan anya sana nila na maging responsable sa kanilang mga binibitiwang pahayag ang mga retiradong general. Hindi lamang sa panahon ng serbisyo ang pagiging makabayan, kundi hanggang sa kanilang pagreretiro. Giit ng AFP, suportado nila ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang intensyon ang pamahalaan na atakihin ang alinmang bansa. Sa kanyang Facebook page, sinagot ni Retired General Romeo Pocis ang pahayag ni Rear Admiral Trinidad. Aniya, ang kaniyang babala ay hindi kahinaan kundi forensic foresight o matalinong pagtanaw sa hinaharap. Nanindigan itong ang pagtatanong at pag-iingat ang tunay na pagmamahal sa bayan at hindi kataksilan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad nagsagawa ng rescue operation ng BRP Teresa Magbanwa sa fishing vessel FB Cassandra sa Baho de Masinloc kahapon na umaga. Nabatid na ang lokasyon ng fishing vessel ay expected drop zone ng mga debris mula sa rocket launch test ng China mula July 15 hanggang 17. Stranded ang bangkang pangisda nang masira ang propeller nito dahil sa pagkabangga sa lumulutang na troso. Hinila ang fishing vessel kasama ang 17 crew nito papuntang Mariveles, Bataan sa kabila ng mataas na alon sa dagat na umaabot ng 5 hanggang 6 na talampakan. Kaninang alas 8 na umaga nakarating na sa Mariveles ang BRP Teresa Magbanwa. Nasa maayos ang mga medical condition ng mga crew ng barko. Dinagsa ng mga wishers ang live performance ng sikat na Filipino boy band na SB19 sa Wish Boss USA stopover session sa Santa Monica Beach, California. Maging ang mga Americans ay hindi mapigilang makijamming sa world-class performance ng grupo. Ito ang balita ni Sonny Cos.
Tunay na world-class ang tambalang Wish USA at SB19. Gaya ngayong araw, dinayo ng mga 18 at wishers ang Santa Monica Beach dito sa Los Angeles upang matunghayan ang unang stopover session ng SB19 sa Wish Bus. High performance, viral ang energy. Ito ang nasaksihan ng mga 18 wishers na bumiyahe pa sa Santa Monica para sa first beach theme party ng Wish USA stopover session. Maging ang mga passers-by nakiparty sa bawat pasabog na awit ng grupo. Para sa mga 18, hindi matatawaran ang narating ng SB19 na tinawag din itong Mahalima dahil sa hindi lamang mga Pinoy ang humahanga ngayon sa kanilang galing, kundi maging mga ibang lahi na nagmula pa sa iba't ibang estado sa Amerika. I just think they perform like live really good. Their vocals are always good, like live, and they dance amazing on stage. Their music is so good. Like I love every member there. They have their own personalities. I just want to say like I'm really proud of what you guys are doing, like trying to inspire everyone. I think I would want to say thank you. A lot of the really important things in my life I have because I met them through SB19. Caters and I met through SB19. Thank you so much for sharing your music, and I'm so glad that I'm listening to your songs and going to the concert. Dahil sa mainit na pagtanggap ng audience kina Justin, Josh, Ken, Stel at Pablo, lalong na-inspire ang grupo na mag-perform. Kaya ang tatlong kanta na dapat sana'y aawitin nila, umabot ng hanggang 7. Kaya naman nagmistulang mini concert ang vibes sa Santa Monica Beach. Naging extra special pa ang gabi dahil ilan sa mga 18 ang nakapagtanong ng live sa SB19. Kabilang na ang kung anong awit ang inaalay ng mga ito sa mga loyal fans, maging ang payo ng P-Pop Kings sa mga batang tagahanga. Everybody's feelings. Not only the song itself, but the message of the song. I think it's very for us. It's SB19 and 18 like our dream together, and now it's really happening. It's all because of the love that we built for the past 7 years, and thank you for staying until now. Dream big. Follow your passion. There will always be people who will support you, just like what we have right now. Thank you so much. Abangan ang mga stopover sessions at exclusive videos ng nag-iisang hari ng P-Pop sa YouTube channel ng Wish USA. Sanicos, UNTV News and Rescue, Santa Monica, California, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa halos 500 pamilya na ang apektado ng bagyong Krising sa buong Bicol Region. Kabilang naman sa mga binahang lugar ang Masbate. Ito ang balita ni Jerry Galicia Live. Jerry, saan mga lugar yung mga pamilya na yan na naapektuhan ng bagyong Krising? Yes, Monica, bate sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-5 Disaster Response Management ay nasa 3 lalawigan sa Bicol ang nasa naturang naapektuhan na nasa 500 pamilya. Katumbas ito ng nasa 2,462 na individual na apektado na sa sama ng panahon na dala ng bagyong Krising sa mga probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes at Isla ng Masbate.
Sa Tayan, DSWD-5, nasa 21 barangay sa 3 probinsya ang apektado ng sama ng panahon. Ayon kay Chief DSWD-5 Disaster Response Management Chief Claudio Villarreal, may 9 na pamilya o 33 individual ang nasa 2 evacuation center sa probinsya ng Masbate at 2 pamilya naman na pasamantala nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Sa isinagawang preparedness measure ng ahensya kasama ang prepositioning ng food at non-food relief items sa mga strategic locations, activation ng logistic plans at rapid deployment. Kasama din dyan ang 2 mobile kitchen, mobile command center at water filtration units na nakastandby at nakahandang i-deploy sa mga apektadong mga lugar na mangangailangan. Nasa 34 naman na local government units ang nagsuspinde ng klase sa buong rehiyon. Patuloy naman ang pagpapalakas ng ugnayan ng ahensya sa iba't ibang LGU sa mga lugar para mabawasan ang epekto ng sama ng panahon. May nakastandby pang 254,192 family food packs sa iba't ibang warehouse sa bahagi ng Region 5 na parte ng paghahanda para sa bagyong Krising. Yata ang abot sa 273 milyong piso ang relief resources ng DSWD kasama ang food items na nakahanda para ipamahagi sa mga maapektuhan ng sama ng panahon sa mga kabayan sa Bicol. Monica, alamin natin yung 2 sakay ng motorsiklo na nabagsakan ng puno ng akasya doon sa bayan ng Ocampo sa Camarines Sur sa kasagsagan nga nitong bagyong Krising. Kung meron itong kaugnayan sa bagyong Krising, Monica. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hangin at ulan na dala ng bagyong Krising. Sa lalawigan, posibleng maglandfall at tumama ang sentro ng bagyo. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Isang jeep ang inanod ng rumaragasang tubig sa barangay na Babalayan, Peñablanca, Cagayan. Ayon sa nagpost ng video sa social media, sinubukan umano na itawid ang jeep sa ilog kaninang umaga kahit na hindi pa humuhupa ang tubig. Nabalaho ang sasakyan hanggang sa anuri na ito. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Samantala, base sa mga larawan mula sa Cagayan Provincial Information Office, may mga paaralan na ang binaha, bagamat kahapon pa nagsuspinde ng klase sa ilang mga lugar. Maaga ring nagsagawa ng clearing operation dito sa Tuguegarao kung saan ang mga sanga ng puno ay binawasan na upang maiwasan na humarang ito sa kalsada kung sakali mang maapektuhan ito ng malakas na hangin ng bagyong Krising. Ang Coast Guard naman sa district ng Northeastern Luzon ay nakahanda na rin kung may mangangailangan na i-rescue sa mga babahaing lugar. Nakastandby rin ang lahat ng rescue teams ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Maging ang kanilang mga gagamitin sa pag-rescue gaya ng bangka, life vest at iba pang rescue equipment. Nakataas na sa blue alert ang mga ospital simula kahapon bilang paghahanda sa mga posibleng mangailangan ng atensyong medikal na maaapektuhan ng bagyo at nag-imbak na rin ang mga ito ng sapat na supply ng gamot. Mataas na ang level ng tubig sa Cagayan River na isa rin sa binabantayan ng mga otoridad. Sa ngayon ay maayos pa naman ang signal ng komunikasyon at may supply pa rin ng kuryente. Nakataas ngayon ang wind signal number 2 dito sa Cagayan at inaasahan na nga na ngayong gabi ay posibleng maglandfall ang bagyong Krising. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumadami pa ang mga pantalan na nakapagtatala ng kanselasyon ng biyahe ng mga barko kahit pa nasa Northern Luzon na ang bagyong Krising. Ayon sa Philippine Coast Guard dahil ito sa matataas na alon na epekto ng bagyo at habagat. Kaya pinagbabawalan muna ang bumiyahe lalo na ang mga maliliit na bangka. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. As of the moment, meron tayong 37 ports na minomonitor. So ito yung mga ports na nakapagdala ng mga stranded passengers. Patuloy na dumadami ang bilang ng pantalan sa bansa na nakakapagtala ng kanselasyon ng biyahe ng mga barko habang patuloy na nananalasa sa hilagang bahagi ng bansa ang bagyong Krising at hinihila naman ang habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 37 pantalan ang nakapagtala ng kanselasyon ng biyahe dahil sa matataas na alon pa rin sa karagatan. Karamihan dito mula Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. So meron tayo sa Zamboanga, Northern Quezon, Marinduque, Palawan, Iloilo, Antique, Western Leyte and Southern Leyte, Albay, Catanduanes, Misamis Occidental and Oriental,
Camiguin, Siquijor, Negros Occidental, and Negros Oriental. Umabot naman sa 1,024 na pasahero ang na-stranded, 348 rolling cargos at 50 vessel. Mayroon ding 35 vessel at motor bangka na nag-take shelter. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, nasa mahigit 500 pasahero ang nananatili ngayon sa iba't ibang pantalan sa bansa. Mas pinapayuhan pa rin ng PPA na umuwi muna sa bahay ang mga pasahero habang walang biyahe ang barko. Pero kung sakaling hindi sila makakaalis sa pantalan, ay maaari naman silang manatili, lalo na't karamihan sa mga pantalan ay inayos na para sa mga ganitong sitwasyon. May mga charging station na rin, hot meal at ready-to-eat food na nakaantabay para hindi magutom ang ating mga kababayan habang sila ay nag-aantay sa mga pantalan. Ang ating pong stranded na itala nasa pantalan, pero of course we're encouraging them na kung meron silang matutuluyan na malapit dun sa pantalan, umuwi muna po sila dahil mas maganda pa rin na mag-antay kung kailan yung susunod na biyahe sa kanilang mga bahay. Although hindi naman po natin yan pwedeng paalisin at talagang we cater them kahit po nasa pantalan. We serve hot meals at saka yung ating bagong coordination with DSWD. Ito po, siniserve na rin natin to sa mga na-stranded ngayon sa pantalan. Ayon sa Philippine Coast Guard, may mga naitala na silang rescue operation, partikular sa Negros Occidental, Sultan Kudarat at Puerto Princesa sa Palawan. Patuloy aniyang nakaantabay ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na humihingi ng tulong lalo na sa mga low-lying at flood-prone area. As of the moment, naka-full alert status ang Philippine Coast Guard. So ibig sabihin lahat po ng ating tauhan sa 16 districts, 96 station and halos 570 substations ay naka-standby po ang kanilang mga deployable response group 24/7. So halos 5,000 katao po natin ang nakadeploy po sa iba't ibang regional districts po natin. Maaari namang tumawag sa hotline ng PCG kung sakaling mga ilangan ng tulong ang ating mga kababayan sa hotline number 0966-2179-610 at 0927-560-7729. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-alerto na rin sa posibleng pagbaha dulot ng bagyo ang isa sa mga low-lying area sa Quezon City. Ayon sa kawani ng Barangay Rojas District na si Gerald Martin, nakahanda na sila sa posibleng paglikas ng mga residente sakaling tumindi pa ang pagbuhos ng ulan at tumaasang baha sa komunidad. Nasa 2,000 residente anya ang naapektuhan kapag umaabot ng hanggang 3 talampakan ng baha sa kanilang barangay. Bagaman mababa pa ang tubig sa ilog katabi lang ng kanilang komunidad, tiniyak ng barangay personnel na magdamag silang nakabantay sa sitwasyon lalo sa mga kritikal na lugar. 100% na naka-alert kami. At sila din, syempre, hindi kami nagkukulang palagi na i-warning sila. Para rin sa safety nila sila, syempre. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaaring hilingin ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at bank records ni Vice President Sara Duterte pag nag-umpisa na ang impeachment trial nito. Kabilang sa mga aligasyon sa Articles of Impeachment na inihain laban sa Vice Presidente ang graft and corruption. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Lahat po yan pwedeng buksan pagka nasa impeachment trial na po. Kumpiyansa si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sapat ang ebidensya ng House Prosecution Team laban kay Vice President Sara Duterte para makakuha ng conviction mula sa Senate Impeachment Court. Naharap ang pangalawang Pangulo sa mga alegasyon ng katiwalian kaugnay ng paggamit ng confidential funds nito. Gayon din sa pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa matinding pagbabanta umano sa Pangulo, First Lady at Speaker. Giit ng kongresista, maaaring hilingin sa impeachment trial ang kopya ng Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Isang dokumento ang SALN kung saan nakasaad ang lahat ng ari-arian, utang at buong halaga ng kayamanan ng isang opisyal o kawani ng pamahalaan. Maging ang bank records ni VP Sara, maaari ring hilingin sa paglilitis. So, ibig sabihin, we can request for a SALN
from the Ombudsman, from the Office of the Vice President, at syempre yung pong bank accounts, no? Pwede pong mahingi sa mga bangko, pwede rin hong mahingi sa AMLA, yung pong kanila pong mga record po ng pagpasok at paglabas po ng pera, no? Gayunman, bago ito, kailangan munang maihain ng isang mosyon kaugnay nito at pagbotohan ng impeachment court. Kaya posible rin anyang maaprubahan o ma-deny ang ganitong mga request. Ayon kay Senator Joel Villanueva, posibleng sa August 4 na magreconvene ang Senate Impeachment Court. Handa namang maghintay ang mga miyembro ng Kamara kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng magkakaibang reaksyon ang ilang pang senador kaugnay ng usapin sa bagong petsa ng reconvene na impeachment court. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Joel Villanueva na sa August 4 pa inaasahang ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. That's enough time to be given sa Senate and the House to organize itself, and come August 4 we'll be able to convene the impeachment court, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time magharap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Samot-saring reaksyon ang inihayag ng ilang miyembro ng Senado kasunod ng paglalahad ni Senador Joel Villanueva na may planong sa August 4 na muling i-convene o tipunin ng impeachment court. Bagaman nilinaw ni Villanueva na hindi pa ito formal na kasunduan sa gitna ng 4 hanggang 5 senador, hindi rin mapipigilan ang ilang Senate members na magmosyon para sa mas maagang pagsasagawa ng impeachment trial. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat pag-usapan sa plenaryo ang mungkahing ito at tukuyin ang mga dahilan sa pag-antala ng pagko-convene at saka ito pagbotohan. Aniya, dapat sundin ang anumang mapagdedesisyonan ng mayorya ng mga senador at pakinggan ang mga magdanais magpaliwanag ng kanilang boto. Bilang Senator Judge, nais niya anyang marinig o makilahok sa diskusyon ng anumang malaking issue sa impeachment process bago gumawa ng desisyon dahil ito ay constitutional duty. Nais rin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na linawin ang panukalang schedule ng pagtitipon ng impeachment court. Anya, dapat walang antala sa pagsasagawa ng trial proper alinsunod sa pagtataguyod ng mandato ng konstitusyon. Mas mabuti anya na mag-convene sa pinakamaagang oras na posible dahil malinaw sa konstitusyon na dapat agarang isagawa ang paglilitis pagkatanggap ng reklamo. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na handa na siyang gampanan ng tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Inaasahan ni Senador Bam na sa August 4 ay tuloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Aniya, bubusisiin niyang mabuti ang mga ebidensyang ipipresenta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Payag naman si Senador Vicente Soto III ay pagpatuloy sa pinakamalapit na petsa na posibleng isagawa ang impeachment trial dahil masyado na anya itong naantala. Nauna na rin sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang problema sa kanya kung sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Dahil isasagawa ang ceremonial opening ng Senate plenary session para sa 20th Congress sa July 28, posibleng sa kasunod na araw ay may tatayo na ring senador upang buksan ang usapin kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakahain sa Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaaring patawan ng parusa ang mga employer na hindi susunod sa 50 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari na ring makaasa ng aumento sa sahod ang mga manggagawa mula sa iba pang rehiyon ng bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pero sa batas, dito sa ating RA 6727, meron pong provision na nagtatadhana ng multa at and or imprisonment po. So pwede po magkaroon ng pagkakulong. Epektibo
Epektibo na simula ngayong araw ang karagdagang 50 piso sa arawang sahod ng mga minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, inaasahan nila na tutugon ang mga employer sa wage order na ito. Hindi muna natin pupuntahan yung wasabi ng penalty o parusa. Gusto natin silang himugin at na magkaroon ng voluntary compliance. Samantala, ayon sa Department of Labor and Employment, makakaasa rin ng wage hike ang mga minimum wage earner sa iba pang rehiyon ng bansa bukod sa NCR. Ngunit para sa labor group na Unity for Wage Increase Now, mas maiging magkaroon ng pantay-pantay na pambansang minimum wage na lamang. Kasi dito sa Regional Wage Board kasi, yun nga, dahil nga pinagbiyak-biyak nila nito sa regional na rationalization, ito yung kahinatnan ng mga manggagawa. Barya-barya, parang limo sa amin, insulto sa aming mga manggagawa. Paliwanag ni DOLE Secretary Laguesma, 5 rehiyon na sa bansa ang nagsasagawa na rin ng public consultation para sa kanilang wage adjustment. Kabilang na dito ang Region 2, 3, 4A, 7 at 12, habang nagsisimula na rin ang paghahain ng wage order sa Region 1. Just to clarify, this year sa iba't ibang rehiyon bukod sa NCR may aasahang wage hike yung mga manggagawa po natin ng wage hike. Yes, meron po dahil isasaalang-alang yung adjustment at yan naman ay bilang patuloy na pagtalima sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, magiging 695 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agricultural sector, habang 658 pesos naman sa agriculture, retail service at small manufacturing establishments sa NCR. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, tinambakan ng 41 points ng NHA Home Masters ang Agriculture Kadiwa Warriors. Naitala naman ng Judiciary Magis ang kanilang unang panalo laban sa DOJ Beacons. At winning streak ng GSIS Furies umakit na sa 3 matapos talunin ang PNP Responders. Ito ang balita ni JP Nunez. Pursigido ang mga kupunan na magtala ng panalo sa executive face-off ng UNTV Cup dahil 4 lamang sa kada bracket ang papasok sa quarterfinals. Sa 5th day ng Liga ng mga Public Servants sa Paco Arena nitong July 16, tinambakan ng 41 na puntos ng NHA Home Masters ang Agriculture Kadiwa Warriors sa first game. Solid ang opensa ng Warriors. Pinakain ng 19 puntos na kalamangan ng Home Masters ang Kadiwa Warriors sa first quarter. Hindi mabuwag ng Agriculture ang momentum ng Home Masters na inalagaan ang double-digit advantage sa lahat ng quarter ng game. Tuluyan ng sinimentohan ng Home Masters ang tagumpay sa pagtunog ng buzzer sa final score na 88-47. Hinirang na best player of the game si Jose Adolfo na kumamada ng 19 points, 3 rebounds, 4 assists at 4 steals. Talagang nag-ensayo kasi kami nung Monday ng endurance, ganon. Kaya conditioning ang ginawa namin. Kaya siguro, yun, medyo tumagal ako. Sa second game, first win ang naitala ng Judiciary Magis na pinatikim naman ng unang pagkatalo ang DOJ Beacons. Kontrolado ng Judiciary Magis ang dikta ng ball game with Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez scoring 6 points, 31-34 end of first half. Pagdating ng second half,
pinilit maghabol ng beacons with DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano leading the offense with 6 points. Pero di pumayag ang kupunan ng hudikatura at pinalobo pa sa double digit ang kanilang kalamangan. Nagtapos ang score sa 63-50, lamang ng 13 points ang Judiciary Magis. Best player of the game si Judge Gihano Laure na pumukpok ng 13 points at 9 rebounds. Yung paghahanda po namin is we went back as far as last season. Tiningnan po namin yung win-loss record namin, kung ano yung nagawa naming maganda at kung ano yung mga mistakes namin na nagawa nung previous season. And then, nagkaroon po kami ng film session. Pinaghandaan po namin, pinanood po namin yung game ng DOJ. At sa third game, mainit na bakbakan sa hardcourt ang ipinamalas ng GSIS Furies at PNP Responders na kapwa wala pang talo bago ang kanilang game. First quarter, hawak ng GSIS ang momentum with 4 points advantage, 18-14. Second quarter, umakyat pa sa 6 na puntos ang kalamangan ng GSIS, 35-29. Kumayod ang PNP at nakadikit sa 3 puntos na lamang ang kanilang hinahabol. Less than 24 seconds remaining ng game. Sinubukang tumira ng 3 ni Police Colonel Joshua Alejandro, subalit hindi ito pumasok. Naubos na ang oras, lamang ng 6 na puntos ang GSIS Furies sa score na 68-62. Nakuha na nila ang ikatlong winning streak at sila pa rin ang nangunguna sa team standings ng Group B. Best player of the game ulit si Homer Garcia na kumamada ng 22 points, 8 rebounds at 2 assists. Ano po namin ngayon talaga, ma-improve namin yung teamwork namin, matulungan namin yung isa't isa. Yung familiarity naman nandun na, talagang kailangan lang po na hangin pa at ensayo pa para po makasabay kami. Ang lalakas na po talaga ng ibang team, ramdam namin. Susunod namang magbabakbakan sa hardcourt sa Linggo sa Nova Desi Convention Center ang AFP Cavaliers versus PhilHealth Health Insurers sa first game ng 2 p.m. Ombudsman Graft Busters versus BJMP Greyhounds sa second game ng 3:30 p.m. at Executive Branch Commanders versus Judiciary Magis sa third game ng 5 p.m. Tutukan ang mga maaaksyong tagpo sa nag-iisang liga ng mga public servants. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminin nyo, bago sumubo, bago uminom, kailangan mailagay muna sa story, makapag-selfie muna. Pero bakit parang hindi kumpleto kapag walang ganon? Alam niyo natin. Sa tingin ko, para magpa-impress sa iba. Ayun lang para sa akin. Sa akin naman po, not to impress pero to satisfy po yung nagastos mo. So, para makita mo po yung memories mo na nakain mo siya. Ganon. For aesthetic purposes sa IG. Tapos siguro para din makip yung memories. Ikaw usually ba nag-isip? Ganon din. Para lang ma-update sa IG. Ayon sa psychology, tuwing nag-share ka ng selfie o food pic, may instant dopamine release sa utak. Yan ang hormone na nagpapasaya at nagbibigay ng sense of reward. At habang hinihintay mo ang likes, reacts at comments, lalo pang na-activate ang brain reward system mo. Kaya kahit gutom, mas inuuna ang post kaysa sa subo. Ayon sa research, ang pagpicture ng pagkain o moment nagdadagdag ng sense of control at memory attachment. Kaya feeling mo, mas worth it ang moment kapag na-post. Parte na rin to ng instant gratification culture. Lahat gusto agad may reward at validation. Kahit simpleng pagkain, gusto natin may audience. Pero wag
niyong hayaan maging likes ang sukatan ng sarap ng pagkain. Mas masarap pa rin na kung gutom ang ating priority. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 7:21 na nagsasabi, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.